Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, marami nagtatanong kung mahal daw ba ang cost of living dito sa Netherlands. So, especially yung mga nagtatanong is yung mga taga-Poland. So ito guys, halos same lang din naman kapag kinonvert mo sa zloty to euro, halos ganun din naman. Wala naman din malaking difference. Gaya kami nung namili kami nung isang araw, nag-cost kami is parang nasa 63 euro ang nabili namin sa mga grocery. Kasama na dun yung mga pagkain ni Ryle. Kasi karamihan lang naman sa binibili namin is pagkain ni Ryle. Tapos meat, vegetable, fruits, ganun. Ganun yung binibili namin. Tapos ano pa ba? Yung mga extra na mga snacks namin ni Josawa. Depende sa inyo. Hindi rin ganun kalaki yung pagdating sa pagkain. Pero sa bahay, yung bayad sa bahay, depende naman yan kung magkano yung makukuha nyo per monthly. So, yung iba, nagko-cost ng 1,000 something, 1,500 or something ganyan. Basta one rooms, parang ganun. One rooms and may kumpleto na yun. May kitchen, may toilet, bathroom, ganun. Ganun ang anuhan ng mga bahay dito. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, nga lang, hindi ganun kadali maghanap ng bahay dito. Pero kung meron kayong mga kakilala na pwede nyo upahan o pag-stayan dito, pwede nyo naman i-try sa umpisa. Pero pag naka-adjust na kayo, tsaka na lang kayo maghanap. Sa umpisa lang naman kayo mahihirapan. Lahat naman ng bagay sa umpisa lang mahirap. Gaya kami, ito kasing bahay nga na to is pabahay ng employer ni Josawa, pabahay, pasasakyan. Kaya ang laki ng naging privilege ni Josawa sa trabaho niya kasi nga libre pasasakyan, libre pabahay na. So dun pa lang maganda na yung namin, benepisyo na namin. Kaya siguro kaya nag-deciding kami na mag-stay dito. Kasi yung isa sa number 1 na gagastusan namin na bahay at saka yung sasakyan, which is hindi na sa amin manggagaling sa employer na ni Josawa. Ang halos gagastusan na lang namin yun nga sa pagkain, yung mga essential na lang na pangangailangan ng pamilya namin. Kay Ryle, diaper lang naman si Ryle kasi kumakain siya prutas, gulay, minimix ko. Ako lang mismo ang gumagawa. Tapos, minsan pinapainom ko na siya ng press milk. Pero konti lang, hindi ganun karami. Kasi syempre hindi naman makakabuti rin sa bata yung masyadong maraming cow milk. Kasi nga nagbe-breastfeed pa rin siya sa akin. Tapos, sa amin sa pagkain, depende kung ano yung magustuhan namin ni Josawa. Kasi nga, pagdating sa pagkain guys, hindi nagtitipid sa Josawa pagdating sa pagkain. Which is actually sa lahat naman ng bagay, basta kung ano yung pangangailangan namin pinoprovide niya talaga. Tapos tatanungin niya ako kung ano yung kailangan ko. Pero syempre, hindi naman ako kasi materialistic na tao. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang talaga yung sinasabi ko sa kanya. Wala nang iba. Siyempre sa tubig, saka sa ilaw, hindi rin kami nagbabayad, libre pa rin. Yun lang talaga sa pagkain. Pero kung makatagpo kayo ng mga employer na kayo lahat yung magbabayad, gaya dun sa isang kakilala ko na yung asawa niya is nagbabayad ng 200 euro per week daw sa bahay. Sabi ng ng kakilala ko, which is police din yung asawa niya. So, sabi ni Josawa, kapag mga ganong offer is hindi maganda. Kasi nga, kung sasahod siya ng 600 something or 600 plus sa isang linggo, napakaliit na lang ng maisisave niya para sa sarili niya. Siyempre, pagkain niya pa. Konti na lang. Kaya, kapag mga ganong offer daw, hindi daw maganda talaga. Kasi kahit man ako nung kinumpute ko, 200, tapos sabihin mo, mag-expend ka ng sabihin mo ng 200 euro, depende pa yan sa'yo, 200 o 300 euro, tapos nasa 500 per siguro yung 300 euro pwede mo nang ubusin yun in 1 month or sobra pa kung mag-isa ka lang.
Pero yung sa bahay, kung every week, kung 4 weeks in 1 month, ang laki, 800. Ang laki na nagagastos niya sa bahay. Kaya nga sabi ni Josawa, kapag ganun daw, say no. Huwag daw i-accept kasi nga lugi. Lugi kapag ganun. Parang halos nagtrabaho ko na lang din sa Poland. Sabi niya. Tapos, ano pa ba expenses namin? Wala na guys. Yun lang. Pagkain lang talaga. Tapos, sakyan, wala rin naman. Siguro gas na lang. Ganun. Ay, hindi. Hindi kami naggagas guys. Yun din. Employer niya rin ang naggas. Yung employer niya rin ang naggagas. Pero hindi namin siya, hindi ko pa namin siya ginagamit ng malayo ang travel, yung sasakyan. Kasi, alam niyo ba guys, yung daan dito, nakakaloka. Parang nanibago ako, ang sikip, tapos may paikot. Kung sino yung nakarating sa Warsaw, alam niyo yun yung mga doon, yung rail ng mga trams, ganun. Tapos biglang babalik kong ganun. Parang nawiwirduhan ako, parang natatakot ako mag-drive sa ganun. Kaya sabi ko, Josawa, ayoko mag-drive sa muna sa ganyan. Kasi parang naiilang ako kapag hindi ko kabisado yung lugar. Ganun. Siguro sabi ko sa kanya, huwag muna tayo mag-drive sa malayo at dito muna. Ayoko munang lumayo talaga. Tapos, kapag after work ni Josawa, Monday to Friday, uuwi siya ng mga 4:30, ganun, or 4 o'clock. Nakakapag-banding pa kami, nakakagala ba kami, sasabihin sa akin, punta tayo sa ganito, ganyan, kasi nga, diba, yung lugar namin is, resort area, tapos, marami siyang pwedeng activity para kay Ryle, pwede siyang maglaro dun sa White Sands sa lake, merong mga playground na normal na playground lang, tapos may mini farm, mini zoo, tapos ano pa ba, yun nga, may bowling, tapos may restaurant din naman dito, which is hindi naman kami kumakain sa restaurant kasi mas gusto niya Diyos yung luto ko sa bahay. Tapos ang maganda pa, ang dami nakakasalamuhan ni Ryle dito mga bata, na talaga namang ina-approach siya, na hindi binabawal ng mga magulang, ng mga bata na makipaglaro si Ryle, kaya hindi rin nakakailang. Pero mga lang yon, usually mga nandito is mga turista nagche-check-in. Tapos, yun nga lang, hindi kami makapag-swimming ni Ryle kasi hindi pa kami nakakabili ng damit sa Action. Sabi ko nga sa Josawa, maglit kami sa Action, bumili kami ng swimsuit, tsaka pang swimming ni Ryle. Kasi may swimming pool din dito sa compound namin para matry din ni Ryle. First time nila na maliligo sa swimming pool. Kaya makasingit kami mamaya sa Action para baka bukas maligo kami ni Ryle. Kasi nung last time, pumunta kami sa lake. Grabe si Ryle, hindi namin maawat. Talagang nagbasa siya. Talagang nagtampisaw-tampisaw siya. Hindi niya iniisip kung malalim yung pupuntahan niya. Basta inaalalayan lang siya ng daddy niya. Tapos yung pa ba? Meron pa ditong mga rancho-rancho na hindi pa namin napupuntahan. Kaya sabi ni Josawa, baka sa weekend, kami, horse riding kami. Kasama si Ryle. Tapos, pa ba guys? Maraming kababayan natin na gusto magtrabaho dito sa Netherlands. At saka guys, nakausap ko pala yung may-ari ng bahay kahapon. Sabi niya sa akin, kung gusto mong magtrabaho, nag-offer siya ha. Kung gusto mong trabaho, merong cleaning company yung anak niya. Pwede raw ako doon. Sabi niya ganun. Pero sabi ko, hindi pa sa ngayon. Siguro pag dumating yung time na matagal-tagal na ako dito, marami na akong maisasuggest sa inyong trabaho. Kaya abangan nyo guys. I-share ko yan sa inyo, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo magdadamot pagdating sa mga opportunity ganyan. Kung di man ako makapagtrabaho, ibibigay ko lahat sa inyo.
So, ayan guys, see you for next vlog. Abangan nyo po ulit. Malay nyo, may trabaho na ako ibigay sa inyo. Goodbye!